Minsan marami tayong mga bagay na napapabayaan natin sa relasyon natin. Yung pinapalagpas lang natin, yung sasabihin natin na maliit na bagay lang yan, okay lang yan, ganyan talaga yan, palasigaw talaga yan. Minsan nga minumura pa ako niyan, ganyan talaga yan. Pero kapag napabayaan nyo yan at hinayaan nyo lang yan, nagiging normal ang sitwasyon. So hindi mo na namamalayan na yung partner mo o yung asawa mo na hinahayaan mo na ganyanin ka, ay tuluyan na palang nawawalan ng respeto sa'yo. Ayan, welcome back sa aking channel. Ako po muli si Lorely, ang inyong Ate Lors. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa akin palagi. Shoutout lang po kay Daisy Pandegua ng from New Jersey sa USA. Hello Daisy, thank you so much sa iyong pag-subscribe sa aking YouTube. At I hope ay magustuhan mo rin ang video na to. Thank you. So ayun na nga, ang topic natin ngayon ay yung mga senyales na hindi ka nire-respeto ng partner mo. At baka ito ay napapabayaan mo or hindi mo binibigyan ng pansin dahil sasabihin mo maliit na bagay, okay lang sa akin yan, kaya ko pang tiisin. Diba? Baka hindi mo alam na ito ay delikado dahil nga, alam mo na, ang malalaking bagay ay nagsisimula sa maliliit na bagay. Ang healthy na relasyon ay nabubuo sa respeto, sa awareness, ano na ba talagang nangyayari sa inyo, maayos na communication, diba? Diyan papasok syempre, kung may respeto, maayos ang communication. At syempre, yung connection ninyong dalawa, yung attachment ninyo, emotional attachment ninyong dalawa. Yan ang mga importanteng bagay para magkaroon ng healthy na relationship. Pero kapag meron kang behavior o ugali na hindi mo binibigyan ng pansin, yung maliit na bagay na hindi ka na nire-respeto, sinasabi mo pa, hindi yan big deal, okay lang yan. Yan, dyan nagsisimula yung pagkasira ng relasyon, yung pinapalagpas mo yung maliliit na bagay kasi akala mo maliit na bagay. Pero yung maliit na yan, lumalaki yan. So yan ang pag-uusapan natin ngayon, yung mga senyales na hindi ka nire-respeto ng asawa mo o ng partner mo. Okay, yung number 1, ito na syempre, palaging nagsisinungaling. Kahit maliit na bagay, kapag mag-asawa kayo, mag-partner kayo, committed kayo sa relasyon na yan, committed kayo sa tao na yan, natural, maliit na bagay, hindi rin kailangan itago. Kasi lumalabas din yan. So pag lumabas yan, diyan na nagsisimula ang away, di ba? Yung mga tinatawag na white lies. Sabi nyo, white lies lang naman to. Pero pagtatago pa rin yon. So malaking problema pa rin yan. So pagka ganyan, diyan nagsisimula yung pagsisinungaling. Magsisimula sa white lies, magsisimula sa maliit na pagtatago, hanggang sa ubra pala, pwede pala, sige lang. Hanggang sa lumaki na, kaya na palang magtago ng kasinungalingan talaga. Number 2, yung sinasilent treatment ka. Yung hindi nagsasalita, mag-walk out. Hindi yan pagiging kalmado yung nanahimik, yung hindi ka pinansin. Manipulation yan. Kasi ang iisipin yan, pag nanahimik ako, sinilent treatment ko yan, hindi yan makakatiis. Magsusorry yan or siya ang mag-a-approach. So manipulation yon, yung silent treatment. Baka akala nyo kalmado yung tao na yun, kaya kasi na silent treatment, kaya siya nananahimik. Sina-silent treatment ka para mamanipula na hindi mo siya matiis at ikaw ang humingi ng sorry or ikaw ang mag-approach, maunang mag-approach. At isa pa, pag ganyang silent treatment, imbis na ayusin yung problema, ay iniiwasan yung problema. Kasi mangyayari niyan, ganito, nagkaroon kayo ng away, nagkaroon kayo ng problema, isa-silent treatment ka. Ikaw naman, hindi ka makatiis, 1 oras, 2 oras, ang araw, mauna ka na mag-sorry kahit na hindi ikaw ang may kasalanan. Kasi sina-silent treatment ka, hindi mo kaya. Namanipula ka dyan. E di eto na nga, nag-sorry ka. Natapos na, sumaya na kayo, kumain na kayo together. Asa na yung problema? Hindi na pag-usapan, hindi na analyze. Ito yung naging problema natin. Diba? Nakita kita na ginagawa mo to, sana sa susunod ay hindi na pwedeng gawin to dahil nakakasakit ka ng damdamin. Yung mga ganong usapan, wala. Kasi nag-okay na kayo. So, hindi na pag-uusapan ng problema at hindi nagagawa ng solusyon, kaya uulit-uli. So, yun yung negative cycle. Kasi hindi na-a-address ng tama ang problema dahil iniwasan. Number 3, ginagamit ang insecurities mo laban sa'yo. Ito nga yun, di ba? Yung pag mga una-unang date, huwag mo munang
sabihin lahat ng kahinaan mo dahil bandang huli, kung narcissist yung nakuha mo, bandang huli, yan pa ang gagamitin laban sa'yo. Sa dating yon. Ngayon, pag mag-asawa na kayo, natural. Alam na alam ang strength mo, alam na alam ang weakness mo. So, yan ang gagamitin kapag ka nag-aaway na kayo. Andyan yung tinutukso ka sa weakness mo. Pinapahiya ka sa weakness mo. Ginagawang joke ang insecurity mo. Hindi love yan. 'Di ba? Pananakit yan sa'yo emotionally. Kawalan ng respeto yon. Halimbawa, magbigay tayo ng halimbawa. Halimbawa, ang weakness ni Mrs. ay hindi masarap magluto. 'Di ba? Tinutukso sa harapan ng maraming tao. Hindi nga yan masarap magluto. Ako nga nagluluto dito sa bahay. Weakness niya yon, tapos tutuksuhin mo siya, kahit na panunukso yon, tumatagos yon. Nakakasakit yon. So, kawalan ng respeto yon. Isa pa, yung ginagawang joke, yung insecurity. Alam mo na, halimbawa, na yung asawa mo ay hindi naman dating mataba, tas ngayon ay tumaba. Siyempre, alam mo na yung asawa mo ay may insecurity na sa kanyang katawan. Tapos, dyan mo patitirahin ng joke. Tumataba ka na kasi, kaya hindi ka makaupo ng maayos. O, hindi ka nakasya dito sa kotse Yung mga ganon. Masakit yon, kawalan ng respeto yon. Number 4, tinatawag kang pangit or minamaliit ka. Gaslighting ito. 'Di ba? Sasabihin sa, hindi, joke lang naman. Ang sensitive mo naman. Hindi yun biro, kawalan ng respeto yon. Ano bang pwede? Bawa, sinabihan ka na, minamaliit ka. Alam mo, ang tanga-tanga mo talaga, no? Napakadali lang gawin yan, hindi mo pa magawa. Ikaw naman, dahil sinabihan kang ganun, ginagaslight ka, ngayon nalilito ka na ngayon, tanga ba ako talaga? Mahina ba talaga ang isip ko? Ba't di ko magawa to? So, yun yung epekto ng gaslighting. Parang ikaw na mismo, nagdududa ka na rin sa kakayahan mo kasi puro naririnig mo dun sa partner mo, hindi mo kaya, bobo ka, tanga ka. So, ganun yung mga naririnig mo. So, ikaw ay malilito na rin. Kaya ko nga ba talaga to o hindi? So, di ba? Sasabihan ka ng ganun tapos sasabihin sa'yo, joke lang. Hindi yun joke. Kawalan ng respeto yan sa partner, okay? Number 5, lagi kang ini-interrupt. Yung kapag nagsasalita ka, pinuputol ka, hindi ka pinapakinggan, parang walang halaga yung sinasabi mo. Kawalan din ng respeto yan. Siyempre, di ba? Kahit naman hindi sa asawa, kahit hindi sa partner, kahit kanino na may kausap ka, pinuputol mo, kaopisina mo, katrabaho mo, or kahit na waitress or janitor or whatever, nagsasalita, kinakat mo, kawalan ng respeto yon, lalong-lalo na sa relasyon, kayong dalawa. So, hindi maganda ang dynamics ng communication ninyong dalawa pag ganito. Pinuputol yung sinasabi mo, hindi ka pinagsasalita, hindi ka pinapakinggan. Number 6, yung kinokontrol ka. Chine-check ang telepono mo, pinagdududahan ka nang wala namang basehan, sinasakal ka sa selos, bawal kang sumama doon, bawal kang pumunta doon, ako lang ang kasama mo, sa bahay ka lang, saan ka pupunta, anong oras ka uuwi, yung mga ganyan. Control, walang respeto yan. Hindi nire-respeto ang kalayaan mo, hindi nire-respeto ang buhay mo, ikaw mismo hindi rin nire-respeto. Kasi kahit na mag-asawa, kahit na magka-partner, may commitment, meron pa rin kayo dapat sariling mundo. Meron kang me time na tinatawag, di ba? May space. Yung as in, malayang-malaya ka na ginagawa tong bagay na to, na hindi ka nagwo-worry na pag uwi mo, aawayin ka. So, hindi healthy yung ganong relationship. Halimbawa, nasa salon. Ikaw babae, nasa salon ka. Kinakabahan ka, ate, bilisan mo nga yung paggawa ng kuko ko kasi magagalit na yung asawa ko, ang tagal natin. 'Di ba? Hindi healthy yung ganun. Eto pa, number 7, gumagawa ng malaking desisyon na hindi kinakausap ang asawa o ang partner. Kadalasan dito financial. Kadalasan dito yung nag-aabot sa magulang, nag-aabot sa kapatid ng patago. Or nagpapautang sa kaibigan ng patago, hindi sinasabi sa asawa. O kaya naman, nagsha-shopping ng todo-todo na itinatago dun sa asawa. Dahil halimbawa nga, parehong may trabaho, parehong may sariling pera, itinatago. Mas maganda na transparent kayo pagdating sa financial para alam ninyo, hindi yung magkakagulatan na lang kayo, ang laki na pala ng problema nyo financially, diyan na magsisimula ang away. Kakabit na lahat yan. Selos, duda, tiwala, di ba? Kasi sira yung finances nyo
laging pagmumulan ng away yun ang magiging trigger. Yung trigger na yan, sasanga-sanga na yung problema dyan kung ano-ano nang duduktong na away dyan. So maganda maging transparent sa paggastos. Isa pa, kung wala kang say, halimbawa, lalaki lang ang nagtatrabaho, babae hindi nagtatrabaho. Kasi yung babae walang karapatan sa pagbabudget at saka sa paggastos dahil yung lalaki lang ang kumikita. Hindi ganun. May karapatan pa rin si Mrs. kahit hindi siya nagtatrabaho. Kasi mag-asawa nga eh, 'di ba? Nung kinasal kayo, sinabi 'di ba, kung ano 'yun sa kanya, 'yun din 'yun sa iyo. Kasama dun sa paggawa ng malaking desisyon, pati yung alam mo 'yun, mga desisyon tungkol sa pera, sa pamilya nyo, sa buhay nyo, basta na lang siya nagdidesisyon nang hindi ka kinukonsulta, hindi ka man lang tinatanong. So yan, kung walang ganyan, wala kang say, wala ka man lang karapatan para magbigay ng opinion mo, eh hindi na partnership yan. Okay? So wala nang respeto talaga yung ganyan. Yung number 8 natin, hindi ka pinapakinggan. Diba? Yung may sinasabi ka, halimbawa nilalabas mo yung sama ng loob mo, sinasabi mo anong nararamdaman mo, ano ang nangyayari sa'yo. Halimbawa, meron kayong hindi na pagkasunduan o meron kang nakita na hindi mo gusto sa kanya, tapos inilalatag mo, ayaw kang pakinggan. Sasagutin ka lang na, hindi, wala lang yan, ang arte-arte mo naman. Hindi totoo yan, nag-overthink ka lang. Invalidated ka. Diba? Masakit yon kasi talagang parang walang pakialam sa nararamdaman mo. Number 9, yung hindi nire-respeto yung boundaries mo. Yung kapag sinabi mong ayaw mo, siguro lalo na no, pagdating sa pagtatalik, pagdating sa kama. Kasi di ba may mga bagay na ayaw mong gawin, pero gusto nila, tapos ipipilit sa'yo. Yan, kawalan ng respeto yan. Tapos hindi lang sa kama, sa mga bagay na sa bahay na merong ipinapagawa, ipinipilit na ipagawa sa'yo na ayaw mong gawin dahil hindi ka komportable, ay ipipilit pa rin, ayan, kawalan din ng respeto yan. Tapos yung mga bagay na alam niya na ayaw mo, alam niya na masasaktan ang damdamin mo, patuloy pa rin niyang ginagawa. Wala ring respeto yung ganun. So sa pagsasama, huwag niyong tutukan o tingnan yung sinasabi. Ang tingnan ninyo yung ginagawa. Ano ba ang ginagawa? Kasi yung sinasabi, madali lang yan eh. Madaling sabihin na mahal kita, madaling sabihin na tutulungan kita, madaling sabihin na iintindihan kita. Pero ano ba ang ginagawa? Nakikita mo ba sa aksyon niya na talagang naiintindihan ka niya? Nakikita mo ba sa aksyon niya na nire-respeto ka? Nakikita mo ba sa aksyon niya na talagang may concern siya sa'yo? Na talagang may malasakit siya sa'yo? Kung puro salita lang, wag yun ang titingnan nyo. Ang titingnan nyo yung gawa. Kasi yung behavior, yan ang katotohanan. Yan ang sasampal sa'yo ng katotohanan. Hindi yung sinasabi. So kung nakikita mo tong mga senyales na to sa iyong partner o ginagawa sa'yo ng iyong partner, wag mong i-ignore to. Gawan mo ito ng paraan. Pag-usapan ninyo, i-open up mo at sabihin mo na talagang nasasaktan ka at sa tingin mo ay hindi ka nire-respeto, ipaliwanag mo ang nararamdaman mo. Huwag kang magmakaawa na, oy, wag mong gawin to kasi wala kang respeto pag ginagawa mo to. Hindi ganun. Huwag kang magmakaawa sa respeto dahil hindi hinihingi yan. Ibinibigay yan. Tapos titingnan mo rin naman ang sarili mo. I-analyze mo rin ang sarili mo. Karespe-respeto ka ba? Baka naman nag-e-expect ka o humihingi ka ng respeto sa partner mo, ikaw pala sa sarili mo, hindi ka rin naman pala karapat-dapat na irespeto. So, ganun yun. Kung gusto mong irespeto ka ng partner mo, dapat ay may respeto ka rin dun sa partner mo. So, yun ang pinaka-importante dito, no? Hindi enough na mahal lang. Dapat talaga may respeto. Okay? So, marami kasi dyan na sasabihin, mahal ko naman yan, mahal ko naman yan. Kaso, mali yung paraan ng pagmamahal. Mali kung paano ipinapakita yung pagmamahal. Baka akala dahil sa pagkokontrol, dahil sa pagsiselos, akala yan na yun, mahal kita kasi kinokontrol kita. Hindi ganun yun, okay? Ito yung mga senyales ng respeto na kailangan mo sa isang relasyon para maging healthy ang inyong relasyon. Both side to, babae at lalaki, dapat ay hindi ginagawa ito. Okay? So maraming salamat po muli sa panonood nyo sa aking video. I hope to see you again sa mga susunod ko pang mga video. Thank you.